Hello for today's video. Tayo nga muna ay magpapagasolina. Aakyat kasi tayo ng Baguio kahit bumabagyo. So for today's video nga mga kabisi, tayo nga ay aakyat hindi dahil tayo ay papasyal kasi hindi naman yata ideal ang panahon dahil nga may bagyo nga dito sa Luzon area. Aakyat lang naman kami ng Baguio City dahil mayroong appointment si B doon. Doon kasi niya kukunin ang kanyang lisensya. Ayun, sana all may lisensya. Ang kanyang PRC license, ang kanyang lisensya bilang guro. Kasi kung inyong napanood ang aming vlog previously, siya ay nag-oath taking, siya ay nakapasa sa kanyang board at nag-oath taking online. And now, dahil umuwi nga kami ng Pilipinas, kukunin na niya ang kanyang lisensya bilang guro. O, ayan. So, kaya kami napaakyat ng Baguio kahit bumabagyo. Siyempre, dahil Baguio City yan, huwag na nating sayangin yung oras natin na yun lang ang gagawin natin. Pasyal din tayo ng kaunti habang tayo ay nandoon na. Pero yun nga lang, syempre huwag tayong mag-expect too much dahil walang araw. Hindi sumisikat ang haring araw. So, alam mo na, wala tayong masyadong view na ma-expect doon. So, ayan nga, habang kami nga ay nasa daan, video muna kami kasi bihira kami makakita ng ganito kataas na bundok. Ayan, at inantok na nga si B at nagpahinga siya muna at ang ulan talaga din ay hindi tumitigil. Dahan-dahan lang din ang aming takbo kasi nga madulas ang kalsada dahil talagang ang ulan ay hindi tumitigil, ambon-ambon, mamaya lalakas, mamaya hihinto. At kami nga ay nasa tuktok na at talagang ang mga fog talaga fog lang at talaga namang ang fogs ay amazing, napaka amazing niya lang talaga tignan kapag nandito ka na sa tuktok at makikita mo na yung ulap, parang nandun na yung ulap, feeling mo na sa heaven ka na. Heaven. Alam nyo ba mga kabisi, nung bata ako, takot na takot talaga ako magbiyahe sa mga ganito katataas na bundok, na kalsada, na mga liku-likong daan kasi mahiluin ako at natatakot ako at tuwing nakikita ko talaga yung mga sasakyan doon sa kabilang kalsada tapos may mga bangin-bangin na ganyan, nervyos talaga ako. Buti na lang na outgrow ko na siya. Outgrow? Tama ba yun? Anyway, so ayan na nga, binibideo ko nga yung fog, yung ulap at sobrang lamig talaga naman. Nasa loob kami, sinara na namin, dinakaw ng aircon at ang lamig talaga. Pero ayun na nga, in-enjoy na lang namin. Ayan na, wala na akong makita kasi puro na talaga siya puro na siya fog mga kabisi. At nakarating na nga kami sa bayan at may mga bahay-bahay na kami nakikita, hindi na lang puro ulap. So, for the meantime, in-enjoy na lang muna namin ang view at panoorin ng mga kabahayan at napaka-amazing ang pagpapatayo nila ng mga bahay-bahay na parang, alam mo yun, yung parang hindi ka makapaniwala na, totoo ba to? Sa Pinas to? Sorry. Alam naman natin na malamig ang Baguio City. So, napaka-ideal lang talaga na months na pagpunta dito o yung season na pagpunta dito ay during summer. So, huwag kayong pupunta ng mga tag-ulan ganyan. At dahil natapos na nga ni B ang kanyang sadya, ang bilis, diba? Papakyat pa lang kami, tapos na yung sadya niya sa PRC. So, dumaan nga kami muna dito sa Mines View. At ito na lang ang napasyalan namin dahil paggabi na. At alam naman natin, pag paggabi na, mas lalong wala ka nang makikitang view. Puro mines na lang, charing. Ayan na nga, so, kagaya nga ng sinasabi ko, pag tag-ulan, or umuulan or bumabagyo, wala kang makikitang view. So, ito yung famous na Mines View. So, actually, marami kayo sanang makikitang magandang view dyan. Kaso nga lang, dahil nga ang kapal ng fog at medyo hapon na kami nakarating dyan, alas 5 na kami. So, wala na kaming inabot ng view. So, kundi nagpicture-picture na lang kami, sumakay na lang sa kabayo, ganun, at nagsuot-suot ng mga yung mga
attire or outfit ng Cordilleran outfit, diba? Sa tagal-tagal ko na din namang nakatira sa Luzon area, hindi ko ma-pronounce yan. Nabubulol pa din ako. So, ayan nga, ingat-ingat sa pagbaba ng kasi talagang mabasa at madulas. So, pupunta nga kami dito nga sa area na to, ito yung viewing area. Pero sa kasamaang palad, pero sa sobrang nga ng fog, wala talaga kaming makita. So, enjoy na lang namin. Picture-picture na lang na parang, nakarating kami ng Baguio kahit puro fog. Ganon. O, diba? Ang kapal ng fog. Pero, kapag summertime yan, guys, talagang maganda naman talaga yung view na yan. Maganda kayo. Marami kayo makikita. It's like, makikita nyo yung mountains, yung kagandahan ng Benguet Mountains. Ganyan. So, dahil, tignan nyo naman kahit na nga puro fog yan, ang dami pa din talagang tao, ang daming tourist. Although, maraming na-disappoint, pero ganun talaga. Siyempre, weather lang yan. So, ayun na nga, nagsuot-suot na lang kami ng mga ganitong attire, mga outfit, tas nagsayaw-sayaw kami. Yung nga lang, wala kaming grupo. Charing. Naghanap kami ng kagrupo namin. Alam mo yun, para kami magpe-perform. Ang dami nila, diba? Parang may performance. Anyway, kaya ang dami nila dyan kasi wala din naman silang makikita doon sa may viewing area. So, nagsuot-suot na lang sila ng lahat na lang kami nagsuot-suot na lang ng ganito at nagsayaw-sayaw. Ayan. Kunyari may performance kami. Ganyan. So, enjoy na lang natin kung ano talaga yung maaari nating gawin. Huwag na tayong ma-upset kung malamig masyado, kung maulan at ma-foggy. So, ayan na nga. At hinahanap namin ang dalawa naming kasama dahil pasusuotin din namin sila ng ganyan. Pipilitin namin sila no matter what. Charis. So, ganun talaga may pilitang nangyayari at nagaganap. So, ayan. Ini-enjoy nga ni B ang kanyang kasuotan. Pil na pil niya. Piling niya isa siyang prinsipe ng kabundukan. Charis. Pero hindi ba, ang gaganda ng kasuotan nila. Alam nyo ba na yung mga kasuotan na yan ay talagang sila lang yan ang humahabi. Tama ba yung paghahabi? Tawag ko doon. So, sila ang gumawa niyan. At iniingat-ingatan nila yan. Binawalan nga nila kaming lumabas para hindi mabasa dahil syempre hindi naman kasi talaga yan pang under the rain. Ganon. So, iniingatan nila para tumagal. And, ang renta nga ng isang suotan na ganyan, yung isang full attire na is 40 pesos. So, hindi naman yun unlimited, pero syempre, kahit ilang photos naman na yung kaya mong, kahit ilang picture na din naman na yun. So, ayan na nga, bumalik na nga yung dalawa naming kasama at ayan, pinabibihisan na namin sila. So, ganito nga magbihis, guys. Ang gagaling ng mga lola. So, yan yung outfit na isusuot mo. Ilalagay mo na yung palda, tapos yung pang-ibabaw. So, pag babae, yung si lola. Pag lalaki naman, yung si lolo. Minsan din, lola din kahit lalaki. So, 'di ba, ang gara, ang astig. Yung para kayong hari, para kayong prinsipe at prinsesa, ganyan. So, ang cute-cute lang nila, So, yung isang full attire na ganyan with matching accessories, so 40 pesos. Tapos, picture-picture na, unlimited na picture na. Yung nga lang, syempre, wag naman kayong buong maghapon nakasuot yan. Kasi, syempre, hanap buhay din nila yan. Ayan. So, sinundan na namin, picture-picture na sila. Damihan natin para marami tayong memories. Malay mo, hindi na tayo makabalik. Charis! Ayan na nga, syempre hindi ba naman tayo bibili ng souvenir? Syempre, bibili. So, ayan nga, yan nga yung una kong nahawakan na sombrero at nagustuhan ko talaga siya kaagad. Pero, hindi ko alam kung bakit ko pa kinakalkal yung ibang sombrero. Ayan, kailangan ko kasi yan dito sa Singapore dahil lagi akong nalabas at napaka-useful ng bucket hat na yan.
At naghanap-hanap pa nga kami ng iba pang mga souvenir at nakarating na nga kami dito sa labas. Sa labasan na to ng Mines View. At nakita ko yung mga kahoy-kahoy na ito at ngayon ko lang naalala na may binili pala ako na ganito. At hindi ko na matandaan kung ano ang ginawa ko. Actually, ang purpose nga niyan mga kabishi ay patungan ng mga kalde-kaldero yan. Pwede mo ding patungan ng something else kung gusto mo. Pero ako, bibili nga ako nito dahil ipapatong ko dyan yung isa naming display na nakalatag lang sa floor. O, 'di ba? Dahil ang hirap kong magdesisyon kung anong shape pa talaga ang kukunin ko. Kinalkal ko pa talaga yung mga display nila. So, hindi ko kasi sure kung yung circle or your square or yung alanganing circle ang kukunin ko. Pero natatandaan ko, square naman ang kinuha ko dito. At ayan na nga. Ito yata yung kinuha ko na at binayaran ko na at nang makaalis na kami dahil paggabi na at baka may stuck kami sa traffic. So ito na nga. Finally pa uwi na. At dahil medyo paggabi na, traffic na talaga. At speaking of traffic, medyo nga nagkaroon din kami ng problema nung dumating kami dun ng around lunchtime dahil hindi kami makahanap ng parking space or parking spot dahil lahat ng parkingan ay puno, lalo pa at umuulan at saka lunchtime, so parang nahirapan talaga kami. So nung pumunta kami dun sa may cart area, so dumaan kami sa Burnham Park. Hindi ko nga na-video yung part na yon kasi ako yung nagbantay ng sasakyan. Kasi ini-standby lang namin yung sasakyan dun sa gilid abang yung dalawa naman na kasama namin ay nagpasyal-pasyal. So ako na lang yung nagbantay muna para pag may dumating na mga LTO ay takbo na agad. So ako ang naiwan doon. At nung may dumating na nga na mga LTO at mga naglilista na, dali-dali ko na silang tinawag at kami ay umiska po na para makaiwas kami ng ticket. Mahirap nang matikitan, diba? So, ayun lang. Bye!